Good morning madre. Time check tayo 10:20 AM. So medyo na-late na tayo pagbiyahe ngayon ng araw. Pupuntahan na natin yung first booking natin. Bumiyahe nga pala tayo kahapon, no? Sunday. Dati hindi tayo bumabiyahe ng Sunday. Ngayon napipilit na tayo bumiyahe ng Sunday kasi nagtaasan lahat. Grabe, pag hindi ka kumilos ngayong panahon na to, ewan ko na lang. So sinamahan natin ng konting sipag. Dati apat na beses lang tayo bumabiyahe sa isang linggo. Ngayon napipilitan tayo bumiyahe ng 6 na beses sa isang linggo. Kahit anong yaman mo, anong dami ng pera mo, pag hindi ka kumilos, mauubos at mauubos yan, madre. So dito na tayo sa sa pickup. Nasa nga pala 1.3 kilometer yung natin layo sa pag-pickup. 91 pesos lang, malapit lang to. Okay, na-drop off na natin yung first booking natin na 91 pesos. Ito lang sa bandang Marikina nagpahatid. Ko 91, 67 pesos lang. Naka-promo siguro yun. Napapapasok na booking. Tabi muna tayo. Ayun, meron 100 pesos. Balita ako sa balita, magtataas na naman daw yung kuryente, no? So napapaisip tayo kung bibili na tayo ng solar panel natin. So magse-set up ako sa bahay. Bahala na. Hindi ko alam kung saan maganda bumili, no? Pero tingnan natin. Medyo may konting kamahalan naman, mga dre. Para sa atin, ewan ko lang sa inyo, mga may pera. Kahit pa paano, no? Nakakabawas tayo ng kuryente sa bahay na ginagamit, kinukonsumo. So napapaisip tayo, paisa-isa natin bibilin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay, dito na tayo sa pickup location sa Shell. Dito yung pickup natin sa Shell. Dito yata siya sabi ng mekaniko ko na ayun, pwedeng magpa-engine wash. Ayun, sa gilid. Ayun. So, kasi dito Okay, papunta na tayo sa pangatlong booking natin. Malalapit lang yung binibigay ni Grab sa atin. Hindi ko alam kung anong mas okay, no? Malalayo o malalapit. Kasi pag malalapit, pick up location, kada pick up natin umaabot ng mga 1 kilometro mahigit. Malalayo, isang pick up lang. Halimbawa 1 kilometro mahigit, yun lang. Tapos dire-diretso na. Kita-kits tayo sa drop off, mga dre. Malapit lang to. Bumaba na yung pang-apat na booking natin. Dito tayo ngayon sa SM Marikina. Time check tayo 11:04. Medyo late kasi tayo nakalabas ng bahay. May ginawa lang tayo. Hindi tayo ng booking dito. Kapon ganitong oras naka-pick up pa tayo, no? Mga 10 mahigit. Nagulat na ako, buti nga may pasahero kahapon na ganitong oras, medyo maaga dito ng konti. Papalapit na yung guard. Daming taxi, wala, tiyagaan lang din talaga sa biyahe. Pag puro angal yung gagamitin natin, gagawin natin, parang nakaka-stress din, no? Kaya andito na tayo kumbaga parang ito na yung full time natin na trabaho. Siguro nung medyo bago-bago pa tayo nagmamaneho dati, nung panahon ni Uber, ganun. May booking tayo na pupuntahan, 900 meters papuntang pick up location. Taga 100 yung mga mga natanggap nating booking. Tapos mga 1 kilometro yung layo. Dito na tayo sa pick up location sa Blue Residences.
Okay, drop off na natin yung pang-limang booking natin. 104 mabubuta sa atin. Mahina yung signal talaga dito sa sa UP sa loob. Kaya ginagawa ko, lumalabas tayo dito. Close nilang ano na yan. Tapos, ang bawat buwaba na yung pasahero natin mga dre. Dito ngayon tayo sa Makati. Siguro tanggap tayo ng isang booking pa para makapagpananghalian na tayo. Ngayon nagbabaon na tayo ng ulam kasi minsan napapadpad tayo sa na lugar na walang karinderya. Mamaya tayo, tulog muna tayo, inaantok tayo pagka pagka drop off natin ito bago tayo kumain ng pananghalian natin. Dito na tayo sa pick up location pero wala pa rin siya. Hintay tayo dito 5 minutes. Ay nako, magko 5 minutes na. Wala pa rin yung pasero natin. Konti yung sasakyan ngayon. Araw ng Monday. Konti na rin siguro nagdadala ng sasakyan ngayon. Kasi dahil sa pagtaas ng sunod-sunod sa isang linggo yata 3 o 4 na beses nagtataas yung gasoline station. Okay, na drop off na natin yung pasahero natin dito sa Circuit Makati. Nag-offline muna nga pala ako. Kain muna ako. Dito nga pala ako pupunta pag nasa Circuit Makati tayo nagagawin, no? Dito tayo bumibili ng natin, makakain natin. Diyan sa gilid. Kaso nga lang, may baon tayong pagkain. Kaya tayo nagbaon dahil para makatipid na rin, no? Hindi ko alam kung anong bibili natin dyan. Siguro bili muna tayo dyan ng kakanin. Yun na lang. Siguro pandagdag ng natin, pagkain natin. Dito maraming naninita dito pag hindi ka nakapark na maayos. So lang muna ako. Yan. Diyan tayo bibili. Ito lang binili natin diyan kasi may bawon tayong natin, pananghalian natin. Yan lang binili natin pang dessert natin. May enforcer, binabantayan niya yung mga dito. Kasi minsan nagkukumpulan dito kapag walang bantay. Tara mga dre, kain tayo 3 siomai lang yung pinaprepare ko. Sinita tayo ng nagbabantay dito. Ito yung bawon natin, 3 siomai lang yung pinaprepare ko. Okay na tayo dyan. Nasa gilid tayo ng Circuit Makati. Tapos bumili lang ako ng pan-dessert natin pagkatapos kumain. Okay na yan mga dre. All goods na yan sa atin. Sabi ko sa nagbabantay, kakain lang tayo. Sabi ko 2 minutes lang, tapos binago ko 5 minutes. Online na tayo. Kada lilim natin may sumisita sa atin. Hindi kasi hindi tayo makahanap ng magandang pwesto. Pag tag-init talaga kumaga parang yung may-ari din ng pwesto dun sa harapan nila, syempre kahit na hindi mo iwan yung kotse, hindi ka pwede magtagal dun. 2 tinambayan natin, sinisita tayo. Okay din naman yun, syempre parang rin,
binablock mo na rin yung kumbaga parang yung hangin pasok sa lugar nila, parang ganun. Kasi nga sa sobrang init ng panahon ngayon, tama naman. Kaya maganda hindi rin iwan talaga yung sasakyan pag pag halimbawa may gagawin kayo, pupuntahan kayo, medyo rin. Hello po, dito na po. Okay, teka, tita ko na kayo. Hindi ako masyado nagtatagal. Kahit hindi ako magtagal, no? Hanggang sisita pa rin tayo. Sa tingin niya mga bagay na matalas sa natin ng hap. Buwaba na yung pasahero ko kasi traffic talaga dito sa BGC, no? Sa St. Luke's. Sumingit pa naman tayo sa kaliwa. Tapos singit tayo sa kanan. Okay, may kakapasok lang na booking. Dito kasi yung tapos dun yung pick up natin sa pangalawang entrance ng St. Luke's. Kailangan ko makasingit dito sa kaliwa kasi dito lang traffic eh. Ayan, pag sumingit tayo sa isa, pangalawa, lahat yan pag ganun. Yan, dito tayo sisingit. Tawagan ko na rin yung pasahero natin, mga tre. Total, akit na tayo sa rampa ng St. Luke's para mabisuhan na natin na malapit tayo. Hello po. Hello. Dito na kayo, sir. Apo, paakit na po ako sa sa rampa ng St. Ay, Luke's. sige po. Apo. Thank you po. Pakiabangan na lang po ako. Salamat po. Ayos. So hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating sa sa drop off. Medyo malayo siguro. Nasa 19 kilometer yung tatakbuhin natin from dito manggagaling sa St. Luke's BGC. Siguro pwede na ako gumamit ng isang set destination. Doon tayo sa medyo alanganin dito eh. Ipit siya eh, oh. Grabe to. Buti hindi kumugulong to. Hindi pa tayo makatsyempo ng magpapalit na tayo ng langis ng natin, ng gear oil, differential oil. Magpapalit na tayo ng langis. So hindi ko masingit-singit yung natin, oras natin dun. Siguro kailangan umaga ko ginagawa yun eh, para hindi tayo tinatamad. Dito tayo. Ayun yung pasero natin. Sir, ito. Okay. Okay mga dre, nandito ngayon tayo sa sa Imus, Cavite. Ang tataas ng gasoline station dito, yung per liter nila. Tambay muna tayo, hanap muna tayo ng pwesto. Saan kaya tayo pwedeng makahanap ng dito? Bakanting lote. Tabi muna tayo dito. Mukhang mahangin dito. Hindi natin lahat yan makukuha. Baba. Nasa yan? 29 kilometer yung tinakbo natin. 400 plus lang. Bali, andito tayo ngayon sa Amaya Series
Hermosa sa may Imus. Tambay muna tayo dito, hintay tayo ng pasahero. Hindi ko lang alam kung gagamitin ko yung my set destination o hindi. Kasi pag ginamit natin yung my set destination natin, yun lang tayo maghahatid. Wala na tayong makukuha ibang pasahero na papuntang ano. So bagay, pwede rin, no? Medyo malayo na tayo. Para diretso uwi na tayo. Mag-aalas 4 na rin naman na. Pinatay ko muna yung makina. Okay, gamit na tayo ng my set destination natin. Okay. Sana makahanap tayo ng pasahero papunta Makati. Tara mga dre, batch na tayo dito. Nakatanggap na tayo ng booking papuntang airport. Nasa 400 plus ulit yung mapupunta sa atin. Nakaltas na ni Grab dun yung 20% niya. Medyo malayo din yung pag-pick up natin na to, no? Nasa 4 kilometer. Ang layo din ng pick up. Okay na rin yan. Para makalabas lang tayo dito. Kasi baka abutin tayo ng siyam-siyam dito eh. Ang bias na to, kanina pa doon dyan eh. Pagka dating natin dyan, pagkaatid natin dito sa ano, andyan na yan. Pas natin dito, andyan pa rin siya. Okay na, madre. Ito na yung pasero natin. Okay, kakababa lang na pasero natin, madre. Dito ngayon tayo sa Terminal 3 Airport. Dire-diretso pa rin yung ano natin, yung my set destination natin, pauwi ng bahay. May pumasok nga pala na booking, no? Dito, pupuntang Pateros yata ito eh. Hindi tayo nakatulog kanina. Diretso kain na agad. Nag-text na yung pasahero sa 8:12 daw sa baba. Kasi nasa ano tayo ngayon, departure. Pag nagagawin naman tayo sa airport, napakabihira ako yata makatanggap ng booking dito. Ito eh, dami ng Grab. Kaya ginagawa ko, lumalabas na tayo dito kasi hindi tayo pwede maghintay ng matagal dito. Ano to, pila? Grabing pila. Grabing pila na to. Paano kaya to? Boss, saan yung pila na ano? Sa Grab. Papa, sa Grab, may booking na ako eh. Singit dito, nakapila tong mga iba. Yung pinagbigyan tayo na sa likod. Thank you. Kasi talagang isipin mo eh, wala tayo sa pwesto eh. Kasi mga iba nagbababa lang ng pasero, no? Yung pala, pila na pala yun. Kaya ano, napadpad tayo sa ano, wala sa pila. Papuntang Pasig. Diyan yung ano natin, drop off natin. Tatawid ka dito. Pwede ba? Ginawa ng ano eh, ng sasakyan eh. May harang na. Ewan ko lang makakakanan siya. Pwede. So kanina, pag hindi tayo sumingit dito, pag dyan tayo, so pag dinaretso ko to, mas mabilis. Ayun na, pwede oh. Ba't sumingit pa tayo dito? Tatandaan ko yan next time. Kasi may harang eh. Kaya iniisip ng mga ibang sasakyan, pag may harang, dito lang sa side na to, yung mga Grab. So pwede pala paikot. Oh, Grab din oh. Pwede. Pag dyan tayo sa kabila, mas mabilis, di ba? Dito ano eh, makupad yung ano dito eh. Andar ng mga sasakyan. Sika na dito, mga sasakyan. Dami oh, may dito, may dito. Pwede pala, no? Masusunod tayo sa pangalawang lane. Hindi na ako pipila sa mahabang pila.
Grabe to. Tagal natin dito. Magti 30 minutes na yata tayo dito eh. Hindi mo na tayo nag-aircon na. Kinancel na nga ng ano natin. In-accept natin booking dito. Yung pupuntahan sa natin dito, kinancel. Tapos may pumasok panibagong booking. Siguro, napansin niya, hindi tayo umaandar. Alam naman siguro niya na sobrang traffic. Buti nga may pumasok na booking sa atin dito. Sobrang haba ng pila. Walang galawan talaga eh. Gagawin mo, sobrang traffic. Padala na rin ng picture yung pasahero natin. Nag-message din sa atin, no? Ano kaya ibig sabihin nito? Oh, nakapila pa rin tayo dito. Pero malapit-lapit na yan, mga dre. Sana makapaghintay siya. Haba talaga ng pila, yung gagawin mo. Kaya ngayon ang sinasabi na nga, ang mayayari nga to, panic bayan na to ngayon kasi pag wala ng sasakyan, wala na magdi-deliver ng pagkain. Kasi mahal na. Tapos ang mga bigas, mahal ang bigas na. Magiging 100 na per kilo. 100 per kilo na, di ilang kilo na ng bigas. Pauwi na tayo ng bahay, no? So, andito tayo sa Upper Antipolo. Ay, time check tayo, 8:55. Magaganda rin mga bahay dito. Ano pa ako, na bad trip pa ako kanina nung nasa tayo, no? From departure pababa tayo ng arrival. Kasi dun yung pick up natin, paikot yun ng parking. Sobrang traffic yun. Grabe talagang walang galawan. Halos abutin ako ng 1 oras makababa lang sa arrival. Yung sa parking yung pag-pick up ng pasahero. Sa kalagitnaan, kinancel lang pasahero yung booking. Bad trip talaga. Yeah, doon nasira araw natin. Nakakuha tayo ng booking 150 pesos. Hindi ganun kalayo, kaso nga lang naipit ka rin sa traffic, di ba? Dire-diretso na yung natin, parang ang bababa na ng fare na natatanggap natin. Kaya minsan hindi ko na tinitingnan kung magkano kinita ko sa isang araw eh. Drive lang ako ng drive. Pag pagod ka na o gusto mo na umuwi ka na. May bibilin muna ako dito sa OSIB. May bibilin lang ako dito. So bili muna tayo mga dre. Kasi tuwing umuwi ako ng bahay, may dinadala ako pagkain para dito na tayo bumibili ng mga kailangan sa bahay pakonti-konti. Alright, bumili lang ako ng mga makakain sa bahay. Okay, ito cream dory, sukal. Okay, yan lang binili natin dito. Manda kasi ako mag-grocery ng maramihan. Kaya pa konti-konti bumibili na rin ako. Medyo malayo-layo yung natin kung walang pasahero kasi nagamit ko na yung set destination. Tsambahan na lang kung makakakuha tayo ng pasahero pababa ng Antipolo. 9:08 na. Ubos yung gasolina natin dun sa sa airport kanina. Sira yung biyahe natin. Ayoko pa naman mga ganun. Terminal 3 yun, no? Halos abutin nga na 1 oras makababa lang sa arrival. Tapos kakancelin ng pasahero. Pagas muna ako dito. 91 pesos lang. Ay, 91 pesos lang. Nasa 81 pesos yung unleaded. Bukas kasi balita, magtataas. Yari tayo pag nag 100 na yung gasolina. Wala na tayong kikitain. Ay, nagpa-full tank tayo. 3 bar na lang yung yung natira sa natin ngayon kasi kahapon hindi ako nagkarga ng gasolina. Hindi ko lang alam kung magkano yung kikitain natin ngayon. Ang importante, makapag full tank tayo ngayong araw
Kasi baka bukas magtaas sila, no? 2,200 yung ano natin. First time in history. Grabe yung gasolina natin. Kapon, saglit lang naman yung biyahe natin. Halos half day lang tayo. Hindi tayo nagpa full tank ngayon. Kawawa naman siguro tayo kapag nagtaas kinabukasan. Lalong wala tayong kikitain. Nain din ng gasolina yung kita natin. Hindi naman nagtataas si Grab ng ng pamasahe natin. Kaya sabi ko parang tiyaga-tiyaga na rin tayo sa sa biyahe natin. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Kala ko ano yung kumikislap na yan, no? Nag-welding yata sa taas. Ang kulit. Kala ko ano yun sa kuryente. So dito na tayo sa Ortigas, sabi nyo. Dagdag pala isipan sa atin kung mag 100 pesos yung gas kung babiyahe pa tayo o hindi na. Kasi ngayon mga dre, kasi 2,200 yung pinagas natin, no? Halos wala tayong kinita. Parang bumiyahe tayo kanina umaga hanggang pag-uwi natin. Ang baba ng ang baba ng fare ni Grab na binigay sa atin. Pabor sa mga pasahero talaga. Wala na ko lang, nasi-share ko lang naman yung mga mga nangyayari ngayong araw. Haba ng pila sa Petron, no? Parang wala na tayo kinikita kung ano mangyayari sa atin, kung ano mangyayari sa mundo. Sana maging all goods pa yung natin, mga biyahe natin. Wala, hindi naman tayo nakakatanggap ng subsidy. Parang rin. Ilan-ilan lang siguro. O marami. Wala tayo sa listahan. Pinakamaganda gawin ni Grab yung malalapit lang yung ibibigay sa atin. Total, sobrang dami naman ng pasahero ni Grab. Marami din naman bumabiyahe kay Grab. So, huwag na niya ipasa o ibigay dun sa mga malalayo. Dapat kung sino malapit, yun na lang. Para hindi na tayo kumonsumo ng para hindi na tayo kumonsumo ng gasolina.